mga kumaritigan, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayong araw pong ito, mga kumaritigan, ito, question and answer po muna tayo kasi tayo po yung sasagutin dito na isa po nating follower na humihingi sa atin po ng gabay o yung mga sinasabing mga pampaswerte tips na pwede nating gawin sa ating mga tahanan. Kasi ito si Madam Hamak Maritigang nag-message sa atin. Babasahin po muna yung message sa atin, Hamak Maritigang. Sabi niya kasi dito, "Hi Meme, kumusta po? Isa po ako sa taga-subaybay po ninyo at palagi ko po pinapanood po ang video po ninyo. Hihingi lang po ako ng ilang pong mga tips po kung paano ba yung mainam na paraan para ako po ay makaakit ng dagdag na swerte sa aking bahay. Kasi sa ngayon po, para ako po ay pinupugigi ng kamalasan at parang ako po ay sobrang nalulubog sa utang ngayon at parang ang bagal-bagal ng pagpasok ng swerte sa amin. Lagi pong may nagkakasakit sa bahay at ang asawa ko po lagi pong nagiinom." Ayaw, di ba? Tapos po, dami-dami ko pong utang na hindi ko po mabayaran. Ano po ba yung mga DIY na pwede natin gawin sa ating tahanan para tayo makaakit naman ng positivity? Paano po kami swertihin naman? O, yun po ang tanong sa atin ni Madam. At ngayon po, yan po ang ating gagawin ngayon kasi tayo po magbibigay lang po ng ilan ngayon pong mga ritualan o gabay nga po na pwede nyo pong gawin dyan sa bahay po. Ito po yung DIY lang. Naku, napakamura lang naman po at wala kayong gagastusin dito. Ito po, Hamak Maritigang. Umpisa na natin ito. Wala na masyadong chikar laki sa Hamak Maritigang. Ito na. Sa ating po mga tahanan, syempre, kaya tayo po madalas pinupugigi na mas nasabi mga negativities na yan. Alam nyo po ba na nag-uumpisa yan sa loob ng bahay natin kapag ang bahay po natin, naku, yung nanggigitata nasa dumi. Alam niyo po ba yan, Hamak Maritigang? Kaya di ba dahil ko sinasabi sa inyo, bago kayo mag-umpisa po halimbawa ng mga sinasabing pagpapaswerte, bago kayo gumawa ng mga sinasabit natin ng mga pampaswerte dyan, yung mga lakasyam na ini-imbibe natin sa ating mga tahanan, dapat po muna, kayo po muna ay mag-cleansing ritual po sa bahay po nyo. At uumpisa nyo po muna yan sa paglilinas po lagi ng tahanan po ninyo. Linisin nyo buong bahay, Hamak Maritigang, baka naman kasi ang bahay talagang dumi-dumi na, kakapal na ng mga lupa dyan at gabok. Hindi man lamang kayo nag-aagyo man lang, Hamak Maritigang, at pupunas-punas sa mga webles po ninyo. Kapag kaganyan, negative talaga yan, Hamak Maritigang. So yan po ay lilinisin po muna natin ang bahay natin. Mainam po kayo po gumamit po ng tubig. Yan po ay pigaan nyo po lang po ng isang lemon o kalamansi po, kahit po mga 3 pirasong kalamansi, at budburan nyo po yan ng konting asin. Pwede nyo po yung dasalan, Hamak Maritigang, manalangin kayo dyan ng isang ama namin sa kabagyo ng madat, sumasampalataya. Kumbaga, affirmation po para yung ating tubig na gagamitin panlinis sa ating mga tahanan. Kumbaga, mas maging powerful at talagang mahigop at matagal yan lang sinasabing mga negativities na baka yung mga nakalanit na sa bahay po ninyo. Nako po, tapos, yun na nga. Yung lagi ko sinasabi sa inyo, Hamak Maritigang, na lagi nyo pong gawin tuwing umaga kapag kayong papasikat na yung araw. Kayo po yung magpausok po ng insenso. Nasaan ba yung insenso? Ito, yung mga ganito lang po, napakamura lang naman to. May mabibili naman po kayo sa online dyan, sa mga Shopee, Lazada, ganyan, sa mga TikTok. Pwede kayo mag-order nito. May nabibili naman po ito sa mga palengke. Siguro po may nagbebenta naman ng ganito sa inyo, Hamak Maritigang. Kahit po isang piraso lamang po incense sticks. Mag-ano kayo nito, magpausok kayo nito. Napaka-powerful talaga nito, Hamak Maritigang. Pero usually po, ang ginagawa ko po, pag tuwing umaga, 3 ganito po ang pinauusok ko. Yan po ay pinauusok ko at yan po ay sinisindihan ko mula sa pinto tapos iniikot po yan sa buong bahay. Yan, sa buong bahay, sa kusina, sa kwarto po ninyo, sa CR, lalong-lalo na sa CR, Hamak Maritigang. Pag pinapausukan natin, para sinasabi mga naglilingering dyan o mga stuck na dyan ng mga negative energy para umalis, para ma-disperse natin sila, Hamak Maritigang, ganun po ang dapat. Tapos, pag naikot na po natin sa buong bahay ito, sa loob ng kwarto natin, ito po ay titirik lamang po natin sa ating mga altar. So, yung ating incense burner baga, yan, dapat po meron kayo yung parang tirikan na dapat ang tinitirikan po ito ay bigas. Bigas po, Hamak Maritigang, wag lupa. Kasi mas maganda po yung bigas kasi mas, kumbaga, naka-imbibe siya ng prosperity and abundance kapag tayo po, nagtitirik tayo, kumbaga, inaakit natin yung positive chi na pumasok sa bahay po natin. Parang nag-aalay tayo ng mga offerings natin. So, ganun po ang gagawin po ninyo. So yun, pwede din naman po kayong gumamit, Hamak Maritigang, kahit yung ating mga incense stick o yung ating mga insenso, yung mga insenso at kamangya. Pero mas maganda po yung ginagawa tuwing araw ng Biyernes at kapag yung mga bahay po niyo, infested po ng mas nasabi mga elemental o mga espiritu. Kapag nagpapalayas kayo ng mga negativities sa bahay po niyo, yun ang gamitin po niyo, insenso at kamangya. Yung ginagamit sa simbahan. Tapos meron tayo dito, Hamak Maritigang, pinlex po natin before, yung pong ating sagrado insenso na galing pa po sa simbahan po ng Kaysasa yun. Maganda po yung insenso natin at available po yun. Kung gusto nyo po maka-order po nun, mag-PM kayo sa akin.
Meron din po tayo nung special natin na pampausok na ginagamit, yung pong tatlo pong kombinasyon po ng kahoy ng araw at kahoy ng San Benito, tapos yung ating pong isa pang napaka-powerful po na kahoy po ng sinukuan, yung po may krus na baging, sinukuang baging, na yun po, pauusukon nyo po sa buong bahay nyo po yung para yung sinasabing mga, ano na, yung mga lanit na talagang matitigas na, yung talagang hindi nyo na matanggal-tanggal na mga negativity sa bahay po nyo, baka nga may meron pa mga elemental dyan sa bahay nyo, tsaka yung mga espiritu, yan po, natatanggal yan ha, kumari kung tigang, kaya gawin nyo po yan. Mag-cleansing ritual kayo, tapos mag-smudging ritual kayo sa bahay po ninyo. Pagkatapos, eto na, hamak kumari kung tigang, ano ba yung mga dapat natin gawin na pampaswerte, mga mainam na DIY na pampaswerte hacks na pwede nating incorporate dyan sa loob ng ating mga tahanan. Unang-una po, hamak kumari kung tigang, nakikita nyo ba yan? Ito, ang bawang. Ako, kasi ako po hamak katulad to, hindi talaga ako nagpapawala ng bawang sa pintuan ko, sa mga bintana ko. Talagang naglalagay po talaga ako lagi ng bawang. Napakasimple lang na po, kayo po yung nagsasabit lamang po ng bawang. Tarian nyo lamang po ng kapirasong ribo na pula, kaya lang po hindi naman po ito kapiraso Saka isang buwig na bawang na talagang nilalagay ko. Kasi tawag po yung napakalaking laking tawag dito. Yan. Ilalagay nyo po yan dyan sa harapan po ng pintuan po ninyo. Sa loob po at sa labas, pwede kayo maglagay hamak marikudigan kasi alam niyo po ba na ang bawang ay talagang napaka-powerful po niyan na yun na nga, makapagtaboy ng mga sinasabing mga negativities na baka nga yan po ang nagpapahirap sa inyo kaya kayo po'y laging minamalas. Pero bukod doon, ito rin po'y napakainam din po namang pampaswerte, panghalina, pangakit at para kayo po'y pasukin din ng mga sinasabing positive energy o yung mga positive chi naman na magbibigay sa inyo ng katakot-takot na swerte, lalong-lalo sa usapin ng pera. Oo, sige yan. Ayaw, di ba? Gusto ko yung hamak marikudigan. Kaya subukan niyo po ito. At ngayon po, tuturuan ko ng isang simple lamang kung ritual ng pamamaraan. Ito kukuha tayo dito ng isang pirasong bawang. So ito pong bawang. Yeah, pero ito po, ibang klase naman po ito. Kung halimbawa, ang mga bahay po ninyo, yung kayo lagi nilang pinapasok ng yung mga kung sino-sinong tao, yung marami na lagi kayong bisita niya sa bahay po nyo, tapos hindi nyo kilala kung ano yung mga dala-dala lang enerhiya, hindi nyo alam kung ano yung mga bit-bit-bit lang mga yung energy dyan sa bahay po ninyo. Alam nyo po ba ang dahon ng tanglad o yung salay? Ito po, magsabit din kayo dyan sa pintuan po ninyo. Samahan nyo yan ng bawang. Kahit isang piraso lang po, pero ito pong ginagawa ko dito, 3 pirasong bawang yan. 3 pirasong bawang, tapos sa dahon ng salay, talian nyo po ng kapirasong ribbon na pula. At yan din po ang isasabit nyo naman po din sa pintuan po ninyo. Dito naman natin sasabit yan. Basta pa natin sasabit ito, punong-puno ng bahay ko Dahon po ng salay, isa po yan, napaka-powerful po, napapaswerte, hamak marikudigan. Gawin nyo po yan. Napakasimple, wala naman kayong bibili dyan. Kung kayo may mga tanim na mga salay o tanglad, bumunot lang kayo ng isang puno dyan, 2 puno o isang buwe, ganan. Tapos, kumuha kayo ng isang pirasong bawang, talian nyo. Tapos, yan po isabit nyo sa pintuan po nyo, sa mga bintana po nyo. Lalong-lalo kung halimbawa kayo po yung lagi na lamang nananaginip ng masama. Yung lagi kayong binabangungot, maglagay kayo niyan sa ulunan po ng mga higaan po nyo, sa headboard po ng kwarto ninyo. Yan. O sa pintuan mismo, saka sa bintana ng mga kwarto nyo, magsasabit kayo ng bawang, tsaka itong dahon ng laurel, dahon ng salay. Yan, yung tanglad. Nabanggit natin yung dahon ng laurel. Ito po, yung dahon natin ng laurel. Ito naman po, napaka-powerful po ng dahon ng laurel natin, hamak kumarikudigan, sa yung pag-grant naman ng yung mga minimit-himit natin mga kahilingan, yung mga wishes natin. Kasi alam niyo po ba, ang dahon ng laurel, ito po, tignan niyo, napaka-galing to, napakabisa itong mag-grant nga po ng mga wishes natin. Yan, kung halimbawa may makahilingan kayo, bawa kayo po walang mga trabaho, naghahanap kayo ng trabaho, humiling kayo sa dahon ng laurel. Ang gawin nyo, mag-burn kayo ng dahon ng laurel, 3 pirasong dahon ng laurel, sunugin nyo po yan. Sa umaga po, magandang ginagawa ito. Tapos, humiling kayo dyan. Tapos, sabi kasi nila, yung matanda, kapag ang dahon daw ng laurel ay na-burn nyo ng buo, yung talagang buo siyang nasunog, yung mga kahiling nyo, nag-grant agad-agad. Kasi, bihira kayo makasunog ng buong dahon ng laurel, nahawak ninyo. Kailangan hawak nyo yun, hamak kumarikudigan. Naku, ako ay hindi tatana Ayaw, di ba? Kasi dito naman tayo sa background na sa ating main door kasi yung gusto ko nga pong kasi ito gawin nga dito sa ating main door. So gagawin niyo po sa main door po ninyo. Yan. So dahon ng laurel po, magsunog lang kayo niyan. Pwede rin kayo magsunog po nito sa gabi bago kayo matulog. Tapos yung abo niya, ilalagay po ninyo sa inyo pong mga higaan. Tapos kung meron kayo mga yung talagang pangmalakasan na kahilingan, gawin niyo po yan. Napakainam din po hamak marikudigan. Ito pa.
Kombinasyon naman po ng dahon ng laurel at saka ng bawang, isa rin po yan. Tapos, ang paggamit po ng mga ribbon na pula, di ba sabi ko nga sa inyo, napaka-powerful po kapag tayo gumagawa ng mga pampaswerte natin at ini-incorporate natin dyan ang mga red ribbon o yung mga ribbon na pula, yung mga pouch na pula. Ako, napaka-powerful po na-activate po niya yung virtud niya. So, ganito po, kayo po kumuha po ng isang pirasong bawang, maglagay kayo ng 3 piraso pong dahon ng laurel. Ganyan to, stapler nyo lang. Pwede naman stapler yan. Tapos, talian nyo ng ribbon na pula. Ito po, pwede nyo na po isabit po ito sa mga kwarto po ninyo. Yan. Igagrande to yung mga minimit-himitin yung kahilingan bago kayo matulog. O pwede rin po sa mga main door po ninyo. Kaya lang ito nung puno na yung aking pintuan dito. Talaga. Pero ito po, mga kamalig, ito po, isa po talaga sa napaka-effective dito. Kasi dito po ako nag-umpisa noon. Bago talaga, ang talaga ko'y nahok na sa paggawa ng mga pampaswerte dito, yung mga ginagamit natin sa negosyo, maganda-maganda to kung kayo may mga businesses. Ito po isasabit po ninyo sa mga tindahan po ninyo para mas lumakas po ang benta po ninyo. Mas positive yung yung mga reception na sa inyo ng mga customers nyo at kikita ko at bebenta ng mas malaki. Ganyan. Kung kayo po yung online selling to, dahon ng laurel din po ang gamitin po ninyo. Napaka-powerful po niyan. Humiling kayo dyan. Tapos yan po, i-grant yan sa inyo. Basta dapat po, kung gagamit kayo naman itong sinasabing mga papaswerte, talaga napaka-powerful po kasi itong mga to bawang, dahon ng laurel, yung mga dahon ng salay, mga dahon ng tanglad. Nako, i-grant yan. Basta kayo po talagang naniniwala dito, mga kumari kuntigaw. Baka kasi kayo po gagawa nga ng ito. Kayo naman po puno-puno naman ba pag-aalilangan at pagdududa sa sarili po niyo. Naku, huwag yun ang gawin. Kasi baka lang kayo mabibigulaang. Oh. Ayaw, di ba? Pero kung kayo naman po talaga hamit na hamit at talaga kayo panatiko sa mga gatong mga pamaraan, wala na po siguro dahilan na makamari kung tigang para ito po hindi nyo rin po subukang gawin. Kasi wala naman po mawawala makamari kung tigang. Di ba sabi nga there's no harm in trying. O, di ba ga? Ayaw, di ba? Ako, tumawa na naman ako ng ganon. At ito pa yung isa makamari kung tigang. Tuwag po sa sabi ni Madam na pangontra. Halimbawa kayo yung parang lagi na lamang anong tawag doon? Yung pinupugigi o lagi na lang kayong pinagdidiskitahan. Halimbawa, maraming nainggit sa inyo, yung maraming nanunumpa sa inyo, maraming laging parang sa tingin ng bubuyag sa inyo, yung nanguusog sa inyo, kinokontra kayo. Halimbawa, may negosyo kayo, tapos parang pakiramdam nyo, bakit kayo parang nalulugi, parang humihina ang benta po nyo, baka kayo po, hamak-marik ito ay inuusog, o may nakikinig sa inyo, kaya kayo po yung pinapadala ng mga palipad hangin o yung mga sinusumpa kayo, tapos kaya kayo nagkakadamalas-malas. Ito naman po kasi in season to ngayon, hamak-marik ito, mangain kayo nito. Ano yan? Atis. Atis. Ito, kunin ko lang hamak-marik. Tatak ko. Ito po ha. Ito po ang atis. Alam niyo po ba kasi hamak-marik ito na ang atis ay isa. Naku, napaka-powerful po na prutas na yun nga nakakapag-repel ng sinasabing mga negativities na yan na ginagawa po ng tao, yung sinasabing gawang tao. Yan ba, yung may mga karunungang itim, yung may mga sinasabing mga masamang mga ginagawa sa kapwa. Yan, yung mga mangbubuyag, manguusog, mangmamarang, mangko, ganyan. Alam niyo po ba hamak-marik kung tigang ng atis? Hindi natin lang sa papakainin ng atis. Malaki nun ng atis ngayon. 150 ako bibili nga po ng atis. Ito, okay na nga nga kanina. Tapos ito po. Ang gagawin niyo po hamak-marik kung tigang, kunin niyo po ang kanyang buto. Buto ng atis. Ito. Ipunin niyo ang buto ng atis, yung tatapon. Ano gagawin natin dito? Itatanim. Hindi tatanim. Kainin yung laman ng atis, napakasarap ng atis, hamak-marik din, tapos ipunin yung buto, tapos kayo po'y kumuha lamang po ng 30 pieces na buto ng atis. Pwede rin po 7 piraso o 21 pieces na buto ng atis. Pero mas maganda po 30 pieces. Bakit 30 pieces? Basta, yan po 30 pieces, perfect number po yan sa pagkontra sa nasabing mga negativities, lalong-lalo na kung gagamitin natin sa buto ng atis. Yan. Kasi alam niyo po ba na ang buto ng atis, isa yan sa napaka-powerful po na pagtaboy ng sinasabing mga negativities na yan, nagawa ko po ng tayo. May mga karunungang itim, lalo na yung mga mangko. Takot sila dito. Parang, anong pakiramdam na mainit? Ganon. Opo, hamak-marik tigang. Ito, gagamitin natin pangontra ito, hamak-marik tigang. Kayo po'y kukuha lamang po ng kapirasong pouch na pula o telang pula. Tatahiin niyo po ito yung 30 pieces po ng ating buto ng atis. Ganito po, ito. Tulad ito, pwede nyo gumamit naman ganito, hamak-marik ng tigang. Pinatok kasi yung aking mga
layo ng table. Ganito yung mga ganito pong mga pouch. Pwede mo na nabili lang po ganito yung mga ganyan. Ito pong mga mesh na pouch na ganito. O yung mga ganito po na, yan, pula. Pwede na po yung mga ordinary lang po mga tela pula. Gumupit na lang po kayo. Kung wala na po kayo. Tapos tahiin nyo po yung mga edge niya. Tapos gawin nyo po parang supot. Tapos ilalagay nyo po ito sa loob ng pouch. Yung 30 pieces po na buto ng ate siya. Katulad yan. Lalagay ko dito hamak marik ng tigang. Yan to. 30 pieces. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ako, ang dami. So, ganun. Halimbawa, ito, hindi ko na perfecten, ha? I-demo ko lang na po sa inyo. Halimbawa, ito po, 30 pieces na buto ng atis, ilalagay nyo po yan dyan. Sa ating pouch na pula, kahit po yung ordinary pong mga tela pula, tatayin nyo na lang po, gawin nyo siyang unton. Tapos, yan po, itali nyo siyang ganyan. Ito po ang ilalagay nyo po sa inyo pong mga bulsa. Dadalhin nyo po kung saan kayo pumunta. Halimbawa, kayo po lagi na lamang binubuli o pinagkakaisahan, pinagdidiskitahan sa opisina, sa trabaho po ninyo, dyan. Yung mga nainggit sa inyo, ito po ang kokonta sa kanila. Ilagay nyo po yan sa sa bulsa po nyo. Ito ang kokonta sa kanila. O pwede rin po, halimbawa kayo po lagi na lang dyan yung mga maraming mga marites dyan na tumatambay sa bahay po ninyo, yung mga nakikipagmaritesan, yung mga nakikipagchismisan araw-araw, tapos yan tumatambay, dyan na rin nakikikain, mga kakapal na mukha. Nakikichismis lang, dadahi pa lang kain ng tanghalian, ganun. Minsan hanggang hapunan na, andyan pa rin sila, nakikipag-chismis pa rin sila, ganun. Eh kung hindi nyo sila maiwasang maitaboy, syempre, mga ano nyo yan mga dabar cards yan di ba? May ganun talaga, parang hindi nyo masabihan. Ito po ang gawin po ninyo, maglagay kayo dyan sa mga pintuan po ninyo ng buto ng atis. Isabit nyo lang po yan dyan sa pintuan po ninyo. Para kung halimbawa, pumapasok sila sa loob ng bahay, hindi nila maiiwan yung mga negative energy nila na maaaring nadadala sa inyo. Tapos, abatan nyo yan kasi baka mamaya nga tinataniman kayo na kung ano na dyan. Na mga sumpa o yung mga masamang panalangin o yung mga buyag-buyag ng ganyan. Kaya kayo nagkakandamalas-malas. Katulad nung sinasabi ni Madam na parang kahit anong ginagawa niya, parang lagi pa rin daw siya minamalas. Yan. So, maglagay kayo ng butong ng atis dyan. Isa yan sa napaka-powerful po na pangunta sa mga negativities yan. At yung ating pong asin. Isa po yan ha. Huwag kayo magpapawala ng asin. Tapos, pansin niyo kapag ang asin po ninyo ay biglang natunaw, biglang na dumating na tao dyan sa bahay po niyo. May dumalaw dyan, may bumisita. Tapos, napansin niyo yung asin yung ganyan sa center table niyo, biglang natunaw. Ay abatan niyo. Napakaraming dala niyang negativity sa taong yan. O nahigop niya yung mas nasabing mga baka yung masamang intensyon, meron siyang mga pinaplanong masama, yung mga ano tawag doon, yung mga evil plan. Evil plan. May mga evil plan sila sa inyo na baka kayo pinagpaplanuhan ng masama. So yun, asin lang makumarik ng tigang. Nako, napaka-powerful po nan. At maganda rin po kung kayo po may mga hagdanan dyan para dire-diretso ang pasok ng halimbawa nararamdaman nyo matumal yung pasok ng pera sa inyo, parang kung halimbawa parang pakiramdam nyo yung lagi na lamang kayong kapos na kapos sa pera, yung lagi kayong nalulubog sa mga pagkakautang, hindi na kayo makabayad-bayad, kumuha kayo nito hamak marik tigang. Ito po, yung pong isang latang sisidlan katulad po nito, pang lata, pwede po yung lata ng biskwit, tapos lalagyan nyo po yan ng 5 pirasong bato sa loob, yung talagang bato ha. Hindi naman po kailangan yung bubuhay na bato. Basta't kailangan po yung natural stone lang po. Hindi po yung mga synthetic na bato, mga baka makahalip lang ang mga ilagay nyo. 5 pirasong bato po, ganyan po. Ilalagay nyo po yan sa loob ng lata. Tapos may takip po dapat. Lagyan nyo po ng konting asid. Pwede po yun. Sa isang plastic po, yung ziplock, samahan nyo po yan ng asid. Ilalagay nyo po yan sa paanan ng hagdanan po nyo. O doon sa first step po ng hagdanan po ninyo. Doon sa pinaka-landing. Yan, para yung mga sinasabing mga negativities na papasok sa bahay po ninyo o yung mga, yung mga nagkokos nga po ng mga negativities niyan, kamalasan, yung lagi na naman nag-aaway-aaway dyan sa bahay po ninyo, yung lagi na lamang kayo nagbabangayan, tapos yung lagi po yung walang pera, nalulubog kayo sa utang, ito po ang hihigop sa kanya. Kumbaga, kukulungin niya dito sa loob ng latang ito, yung mga sinasabing mga negativities na yan, para hindi kayo sinasapian, hindi kayo tinatalaban ng malas. Ganun pala. Ayaw, di ba? Hamak-marik ng tigang, kaya subukan nyo yan. Gawin nyo po ito, hamak-marik ng tigang, hindi nyo gagawin. Subukan nyo. Para malaman nyo po, hamak-marik ng tigang, kung ano po ang maaaring maidulot itong mga shiner ko sa inyo na pagbabago dyan sa buhay ninyo. Try nyo yan, hamak-marik ng tigang, wala naman pong mawawala sa atin. Kasi, naku, andyan lang naman yan sa paligid natin, hamak-marik ng tigang. Bawang, dahon ng laurel, yan, dahon ng salay. Ito po, bato, o diba? Napakasimple, mga ribbon na pula. Kumuha lang po kayo dyan. Ito po, magtali kayo katulad po ito,
Yun yung pintuan ko. Magtali kayo ng, ribbon na pula dyan sa mga door na po nyo, sa lock ng bahay po ninyo. Kasi maganda po yan, yung meron kayong mga ribbon na pula dyan sa mga pintuan po ninyo. Tapos yan, yung ating pong pampaswerte na yan, yung ating pong mga red envelope na yan, yung ampaw natin, na meron yan na siyam na kahilingan. Diba? Ginagawa natin yan taon-taon. Yung tinuro ko na po sa inyo, nagawa na po natin yan. At yan po yung ulitin po natin, hamak mari kung tiga, yung paggawa natin yung mga red envelope na yan, hamak mari kung tiga. O, di ba ga? So, yun po, hamak mari kung tiga. Sana po may na-upload na kayo mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit naman ng mga bagong kaswertihan. And with that, mga kamari kung tiga, keep safe and God bless. Thank you for watching. And pakisubscribe naman po yung channel natin, hamak mari kung tiga, para mas marami pati po tayo ma-share dito ng mga bagong mga interesting na topic, ha. O, click nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong una sa manonotify natin. Di ba ga? O, bye mga kumarikutika. Ingat kayo. Ayaw, di ba?